Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ipinangako ni Melody sa sarili na hinding-hindi na siya muling tatapak sa opisina ni Josh hanggat hindi natatapos ang termino ng lalaki bilang mayor. Subalit nang magtungo siya sa palengke ng umagang iyon at makita ang malaking kaayusan ng lugar ay naalala na naman niya ito. Tapos na rin sa wakas ang renovation ng palengke. Ano naman kaya ang bagong pinagkakaabalahan ni Josh? May bago na kaya itong sekretarya? Naalala pa niyang ipinadala na lang niya ang resignation letter sa isang kakilala. Pagkatapos ay ipinasauli niya ang ipinadalang pera ni Josh na siyang sweldo niya noong nagtatrabaho pa siya sa alkalde. Ipinasabi niyang hindi naman siya naging mabuting sekretarya nito at ang natitirang sahod niya sa isang kinsenas ay donasyon na lamang niya sa mga proyekto nito. Subalit nasira niya ang pangako sa sariling hindi tutuntong sa munisipyo dahil parang hinihila ang mga paa niya na dumaan doon kahit sandali upang silipin si Josh. Kahit pa natatakot siyang baka iligaw siya ng kanyang damdamin. Baka kapag muli niya itong nakita ay hindi na niya ito matiis. Namalaya ni Melody ang sariling mabagal na pumapasok sa munisipyo. Dinala siya ng kanyang mga paa hanggang sa labas ng opisina ng alkalde. Tinapunan niya ng tingin ang binakante niyang cubicle. Hindi pa niya nakukuha ang ilang gamit na naiwan niya roon. Kung sakaling makita siya ni Josh, ay iyon ang idadahilan niya. Wala siyang nakitang bagong sekretaryang nakapwesto sa dating mesa niya. Marahil ay wala pa rin siyang kapalit o sadyang hindi pa siya pinapalitan dahil umaasa si Josh na babalik pa siya. Bakit naman niya iisipin pang bumalik ako? Pagkuway tanong ni Melody sa isip. Wala naman akong halaga sa kanya. Ang pagpapalit ng sekretarya ay kasimbilis ng pagpapalit niya ng damit. Katulad din marahil ng pagpapalit niya ng girlfriend. Hindi ako kawalan sa kanya. Hindi. Iba yung sakit na naman ang hatid ng mga isiping iyon sa kanya. Maya-maya'y bumukas ang pinto ng opisina ni Josh at lumabas si Becky. Hindi niya inaasahang kasunod nitong lalabas si Josh. At bago pa nagawang makakubli ni Melody, ay nakita na siya nito. May ilang sandaling nagtama ang mga mata ni na Melody at Josh. Pananabik din kaya yung nababasa niya sa mga mata ng lalaki? God knows how much I wanted to hug you and tell you that I'm falling in love with you, Melody. Sa loob-loob ni Josh habang nakatingin dito. Alam niya kung gaano kahirap palipasin ang mga oras at araw na wala ka sa tabi ko. Mahal kita. Mahal na mahal. Pero para bang napakahirap nang sabihin ang mga salitang iyon dahil sa ginagawa mong ito sa akin. Formal na lumapit si Melody. Kukunin ko lang ang ibang gamit na naiwan ko. Mahina niyang sabi bago pumasok sa cubicle at kinuha ang kanyang mga gamit. Pagkatapos niyon ay mabilis na siyang humakbang paalis nang hindi man lang nagpapaalam kay Josh. Bumagal ang mga hakbang niya nang masalubong niya si Kat. Tumigil siya sa paglakad at sinundan ito ng tingin. Hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang paghalik nito sa mga labi ni Josh. Marahil ay sila na, sabi niya sa isip. Laglag ang mga balikat na ipinagpatuloy niya ang paghakbang. Halos hindi na niya maaninag ang kanyang dinaraanan dahil sa mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Anong sabi mo? Tanong ni Kapitan Henner kay Melody sa harap ng hapunan ng gabing iyon. Luluwas ka ng Maynila para maghanap ng trabaho? Wala na ho kasi akong magawa dito pa. Malungkot niyang sabi. Nagsasayang lang ako ng panahon. Ngayon ay nakakapagsalita ka ng ganyan pagkatapos ng mga pinagagawa mo. Hay naku bata ka,
Ang hirap mo talagang maintindihan. Pabago-bago ang isip. Sana lang ay swertehin na ako sa magiging trabaho ko. Saan ka naman tutuloy doon? Nag-aalalang tanong ng kanyang papa. Iniwan mo na ang boarding house mo. Baka may nangungupahan na doon. Makikituloy na lang ho muna ako sa isang kaibigan habang hindi pa ako nakakahanap ng matitirahan. Tumingin siya rito. Huwag niyo nang ulitin yung pagsama niyo sa mga nagroronda habang wala ako dito ha. Baka kung ano na naman ang mangyari sa inyo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang totoong rapist. Malungkot na saad nito. Adik din yun dahil nahuli naming sumisinghot-singhot ng droga. Hindi lang makilala dahil sa maskara. Inisa-isa na ng mga pulis ang mga bahay-bahay dito pero walang makitang taong may kahina-hinalang kilos. Hindi nila alam kung taga rito yon o dayo lang. Sa ngayon ay walang makitang lalaki sa kakahuyan ang mga nagrorondang tanod at pulis tuwing gabi. Nagpapalamig marahil ang adik na yon. Mabuti na lang at natunugan na iyon pagkatapos ng isang biktima. Naghihintay lang iyon ng magandang pagkakataon upang makagawa ulit ng krimen. Hayaan niyo na sila ang lumutas ng problemang yon pa. Aniya, hindi ko mapapayagang may mangyari na namang masama sa inyo. Kinabukasan ay lumuwa sa Maynila si Melody. Nakituloy siya sa bahay ni Naami. Isang malapit niyang kaibigan at dati niyang buddy sa telephone company na pinasukan niya. Naghanap siya ng trabaho sa mga dyaryo habang naroroon siya. Personal niyang pinuntahan ang mga kumpanyang iyon. Natapos ang isang linggo na walang nagre-respond sa mga inaplayan niya. Minabuti niyang umuwi muna nang sumapit ang Sabado. Himalang hindi ka lumabas ngayong araw na ito. Puna ni Doña Ursula kay Josh ng gabing iyon ng Sabado. Nakaupo ito sa lanay chair. Wala naman ho akong pupuntahan, Granny. Matamlay niyang sagot habang nakatayo malapit dito. Walang kakurap-kurap ang mga mata niya habang nakatingin sa flower arrangement nito na nasa ibabaw ng lanay table. Mga fresh roses iyon na pinapitas lamang nito sa garden. Gumiit sa isip niya si Melody. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naisip na niyang magbigay ng mga bulaklak sa isang babae. At kay Melody iyon. Pero nalaman niya ng umagang iyon sa ama nito na nasa Maynila ito. Marahil ay masama pa rin ang loob nito sa kanya dahil sa aksidenteng nangyari sa ama nito. Bakit hindi ikaw ang sumuong sa gubat at humanap sa rapist na yon? Wala ka namang ibang ginawa kundi ang magpasarap sa air-conditioned mong opisina eh. You're just a trying hard, inexperienced mayor. Hindi ako nai-impress sa galing mo. Paulit-ulit na gumigiit sa isip niya ang mga sinabing iyon ni Melody. Marahil ay magiging mabuti lamang ito sa kanyang muli kung siya mismo ang makakahuli sa rapist na iyon. Sa naisip ay mabilis siyang tumalikod paalis. O iho, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang abuela. I'll just check kung nagroronda ang mga tanod at pulis. Take care! Pahabol nitong saad. Natagpuan ni Josh ang sarili na naroroon sa lugar kung saan niya nakita ang magiging unang biktima sana ng rapist. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pinatay ang mga ilaw at pansamantalang nanatili roon habang naghihintay ng magandang tiyempo. Tiyak niyang hindi lalabas sa ganoong oras ang rapist dahil natatanaw pa niya ang ilaw na dala ng mga nagrorondang tanod at pulis sa di kalayuan. May ilang sandali na siyang nananatili roon, ngunit nang unti-unting mawala ang natatanaw niyang mga ilaw, marahil ay bumalik na sa barangay hall ang mga tanod at pulis nang walang makita sa kakahuyan. Nanatili pa rin siya sa kanyang madilim na sasakyan. Alas 11 ang nakitang oras ni Melody sa kanyang relo nang bumaba siya ng pampasaherong bus na nanggaling sa Maynila. Mabuti na lamang at naabutan pa niya ang last trip, kung hindi, baka hindi siya nakauwi ng gabing iyon. Paano kasi ay nagyayang manood ng sine si Ami. Ayaw na sana nitong umuwi pa siya. Ngunit nag-aalala siya sa kanyang papa.
dahil alam niyang matigas ang ulo nito. Dahil bumubuti-buti na ang pakiramdam ay baka sumasama na naman ito sa pagroronda ng mga tanod. Wala nang pampasaherong tricycle sa bayan ng mga oras na iyon kaya napilitan siyang maglakad. Hindi naman gaanong madilim ang paligid dahil sa mga posteng ipinatayo ni Josh sa gilid ng daan. Gayunpaman ay nakaramdam siya ng takot nang matapunan ng tingin ang kakahuyan nang nasa barangay Marikit na siya. Hindi pwedeng hindi gumiit sa isip niya ang nangyari kay Thea. Sa naisip ay pinamayanihan ng matinding takot ang kanyang dibdib, lalo na nang wala siyang makitang nagrorondang tanod o pulis. Minsan niyang ipinahayag kay Josh ang hindi niya pagsang-ayon sa pagroronda nang mabaril ang kanyang papa. Subalit na mga sandaling iyon ay hinahanap niya ang mga ito, lalo pat may distansya pa ang mga bahay roon. Mga yabag niya at puliglig na nagmumula sa kakahuyan ang tanging maririnig ng mga sandaling iyon. Naka-rubber shoes siya kaya kung ano man ang mangyari ay makatatakbo siya ng mabilis. Nanatili ang takot sa kanyang dibdib habang nasa isip niya ang rapist. Maya-maya ay may naramdaman siyang sumusunod sa kanya. Hindi siya lumingon. Binilisan na lamang niya ang paglalakad. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang anino ng isang lalaki sa kanyang harap. Bago pa siya makasigaw, ay natakpan na ng kamay nito ang kanyang bibig at nahila na siya patungo sa kakahuyan. Naisip ni Josh na bumaba na ng kanyang sasakyan pagkaraan ng ilang sandali. Tahimik niyang tiningnan ang madilim na kakahuyan. Paano kung mabaril din siya katulad ni Kapitan Henner sa binabalak niyang gawin? Subalit alam niyang mas hindi mahuhuli ang rapist hanggang marami silang magkakasama at maiingay. Hinapa niya ang baril sa kanyang tagiliran. Kinuha niya ang baril na iyon sa kanyang kwarto bago siya umalis. Buong tapang niyang sinuong ang kagubatan, gamit ang kanyang flashlight. Kahit paano'y nakaramdam siya ng takot. Pakiramdam niya ay suicide ang gagawin niya. Pero gagawin niya iyon alang-alang sa bayan at kay Melody. Hindi na siya makapaghihintay na may maging biktima ang rapist. Proteksyon na rin iyon kay Melody dahil ayaw niyang mapahamak ito kung sakasakali. Gusto rin niyang patunayan dito na kaya niyang gawin ang mga bagay na iniuutos lamang niya sa mga tanod at pulis. Na hindi lang basta nagpapasarap siya sa kanyang malamig na opisina sa munisipyo. Na mali ang pagkakakilala nito sa kanya. Samantala, pilit pa rin nagpupumigla si Melody kahit nahahawakan ng isang kamay ng lalaki ang kanyang katawan. Nabitiwan na niya ang kanyang mga gamit. Hindi siya makasigaw dahil tutok naman ito ang kanyang bibig. Malaking tao ito at malakas. Nahablot ng kamay niya ang maskara nito at nagimbal siya nang makita kung sino ito. Si Bob Aguelas. Ang minsang pinuntahan nila ni Josh upang pakiusapan na dalhin sa malayo ang balak nitong ipatayong poultry. Gusto niya itong murahin. Nang makarating sa dako ng kakahuyan na medyo malayo na sa daan, ay pansamantala siya nitong binitiwan. Nanatili pa rin nakatakip ang kamay nito sa bibig niya. Dinukot nito ang baril sa tagiliran at itinutok sa kanya. Papatayin kita pag pumalag ka. Mariing banta nito sa kasiya pasalyang pinakawalan. Tila nawala na rin siya ng boses nang mapaupo sa damuhan. Hindi siya makasigaw dahil sa nakita niyang baril na hawak nito. Kinuha nito sa bulsa ang isang mahabang tela upang ipantakip sa kanyang bibig. Dadalhin kita sa malayo dahil baka maabutan pa tayo dito ng mga bobong nagroronda. Nakangising saad nito. Kailangang mapasa akin ka ngayong gabi dahil matagal-tagal na rin akong uhaw sa alindog ng isang batang-batang katulad mo. Kinilabutan siya sa narinig. Nanginginig man ang buong katawan, ay pilit pa rin niyang pinagana ang utak kung paano matatakasan ang manyakis na ito. Naalala niya ang dati niyang boss at kung paano niya natakasan ang lalaki nang balak siyang bastusin. Sa naisip ay bigla siyang tumayo at buong lakas na tinuhuran sa maselang bahagi ng katawan nito si Aguelas. Anak nang!
Napatutop ang mga kamay nito sa pagkalalaki nito. Halos himatayin ito sa sakit. "Bumalik ka rito! Malilintikan ka sa akin!" Sinamantala niya ang pagkakataong iyon upang makatakas. Nagalusa na siya ng maliliit na sanga ng punong kahoy dahil sa mabilis na pagtakbo. Hindi na niya ininda ang kirot na dulot ng mga iyon. Natisod siya sa isang nakausling ugat at nadapa. Paglingon niya ay nakita niyang humahabol si Bob na bagamat halatang nasakta ng tinuhod niya sa maselang parte ay nagpumilit pa ring makatakbo. Nanghihina na ang katawan niya dahil sa pagod. Mukhang hindi na niya kayang tumakbo. Napasigaw na lang siya ng malakas. Napatingin si Josh sa dakong pinagmula ng narinig niyang malakas na sigaw. Malapit lang iyon, alam niya. Mabilis na binunot niya ang sukbit na baril at patakbong tinungo ang dakong iyon. Nang mga sandaling iyon ay hindi pa rin magawang tumayo ni Melody dahil tila namanhid ang kanyang tuhod dulot ng pagkakadapa niya. Masakit din ang natisod niyang paa. At tila lalong nainis si Bob sa ginawa niya. "Damn you, woman!" Inis na saad nito na ilang dipan na lamang ang layo sa kanya. "I'll kill you bago pa ako mahuli dito. Maghahanap na naman ako ng ibang babae." Itinutok na nito sa likod niya ang baril at balak na sanang kalabitin iyon nang mula sa kung saan ay pumailan lang ang isang putok ng baril. Muli siyang napasigaw ng malakas nang makitang natamaan ng bala sa dibdib si Bob. Duguan itong bumagsak sa damuhan. Binalak pa nitong gumanti ng putok, ngunit muli itong naunahan ng bumaril dito. Luhaan ang mga matang nang tumingala si Melody upang sinuhin ang kanyang tagapagligtas. Si Josh. Husa itong lumuhod at tinulungan siyang makabangon. "Melody?" Nag-aalalang sabi nito nang makilala siya. "I'd rather be killed than be raped," sabi niya sa nanghihinang tinig. Nang alalayan siya nito, ay tuluyan na niyang inilupaypay ang hapong katawan sa mga bisig nito. Minabuti nitong buhatin na lamang siya. Nang makainom ng maraming tubig ay saka lamang lubusang nahimasmasan si Melody. Nakaupo na siya sa sofa sa sala at umiiyak na nakayakap sa kanyang papa. Naroroon din ang mga kapitbahay at nakikiusyoso. Nalaman niyang nagtungo na ang mga pulis sa kakahuyan upang kunin ang bangkay ni Bob Aguelas. Pagkaraan ng ilang sandali ay saka lamang gumiit sa isip niya si Josh, ang kanyang hero. "Josh!" sabi niya at tumayo upang silipin ito sa labas. Nakita niyang patungo na ito sa kotse. Si Mayor na ang bahalang mag-asikaso sa bangkay ng walang hiyang Bob Aguelas na yon. Saad ng kanyang ama na nakatayo sa kanyang tabi. Kaya nga nagpaalam na siya kaagad. Ipapaalam na rin niya sa pamilya ni Bob ang nangyari. "Naku, mabuti na lang at naroroon si Mayor," sabi ni Aling Pasita. "Kundi, baka kung ano nang nangyari sa'yo, Melody. Sa dinami-rami ng mga tanod at pulis dito ay si Mayor pa ang nakahuli sa rapist na yon. Ang tapang talaga ni Mayor para magawang sumuong sa kagubatan." Hindi man lang ako nakapagpasalamat. Pumiyok ang tinig na saad niya. "Marami pang oras para gawin mo yon, anak." Seryosong saad ng kanyang papa. "Nahihiya ako sa kanya pa." Muli siyang napaluha. Pagkatapos ng mga nasabi ko sa kanya, ay nagawa pa rin niya akong iligtas. Tunay na may magandang kalooban si Mayor. Hinagod nito ang kanyang buhok. "Sana'y maniwala ka na sa mga sinasabi ko, iha." Hindi siya nakatiis na muling habulin ng tingin si Josh. Bago ito sumakay ay tumingin ito sa bahay nila at nakita siya nito. Hindi niya maipaliwanag ang nakabalatay na lungkot sa mga mata nito pagkatapos itong magtagumpay na mahuli ang suspect. Gusto niya itong habulin at pasalamatan. Ngunit nakasakay na ito sa kotse. Hinayaan na lamang niyang pumatak ang mas marami pang luha sa kanyang mga mata. Abangan ang
ang susunod na kabanata.